Kylene at Kobe nag-effort para sa Christine relief operation sa Albay. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Magkasamang namigay ng tulong at ayuda ang rumored couple na sina Kylene Alcantara at Kobe Perez sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Talagang personal na nagpunta ang kapuso actress at professional basketball player sa Bicol para magsagawa ng relief operation sa mga nabiktima ni Christine. Sa mga residente ng Barangay Tinago sa Ligaw City, Albay, nagkaloob ng tulong sina Kylene at Kobe. Isa ang ligaw sa mga lugar sa Bicol na matinding inagupit ng bagyong Christine. Sa report ng morning show ng GMA sa unang hirit, ipinakita ang video kung saan isa-isang iniabot ni Kylene at Kobe ang relief goods sa mga residenteng na-displace ng baha at landslide. Proud Bicolana si Kylene na nagmula sa Camarines Sur, kaya naman talagang nag-effort siya na makapunta at makabisita sa ilang lugar sa Bicol at makapaghati ng kahit kunting tulong. Nauna na ritong kinumpirma ni Kobe sa isang panayam ng fashion magazine na dating na ang status nila ni Kylene. Natanong kasi sa naturang interview kung sino ang biggest celebrity crush niya at ang pangalan nga ni Kylene ang kanyang binanggit, Kylene Alcantara, because we are dating, say pa na binata. Nag-follow up question naman ang fashion and entertainment magazine kung kailan daw na-realize ni Kobe na may crush siya sa actress. Sagot ng basketballista, early this year. Kasunod nito, sinabi ni Kobe ang katangian ng isang babae na na-attractive para sa kanya, someone who is caring and respectful. Next question sa kanya, how do you feel about a girl who's passionate about her career and hobbies? Say pa ni Kobe na tila inilalarawan si Kylene, it means everything to me. It's actually insane that there's women out there who focus on their career wholeheartedly and do well, and it's really important for women to be by herself, and you know, it's her element and doing what she loves. It's a turn on. Ilang beses nang na-interview sina Kobe at Kylene upang usasain ang tunay na relasyon nila, lalo na't maraming beses na silang spotted na very sweet sa isa't isa. Ang madalas na sagot ng basketball player ay friends lang sila ng actress, habang si Kylene naman ay laging sinasabing to see is what you get. Ang huling update sa dalawa ay yung pagbabakasyon nila sa isang beach resort sa Infanta, Quezon, na kung saan ay kasama nila ang pamilya ni Kylene Alcantara. At sa kabilang banda, Joshua Garcia sa pagiging aktor, hindi pa ako satisfied, gutom pa rin ako. Isa ang kapamilya aktor na si Joshua Garcia sa mga artistang grabing magpahalaga sa kanyang mga fans at social media followers. Feeling namin ito ang rason kung bakit binibless ng bonggang-bongga si Joshua, both sa kanyang personal life at showbiz career. Bukod sa pagpapahalaga sa mga taong walang sawang sumusuporta sa kanya, sinisiguro rin binata ang maganda at maayos na relasyon sa lahat ng mga nakakatrabaho niya sa showbiz industry. Sa panayam kay Joshua matapos pumirma ng exclusive contract sa ABS-CBN, natanong siya kung ano-ano ang ipinagsasalamat niya sa 10 taon niya sa showbiz. Say ni Joshua, napakalaki ng tinatanong niyang utang na loob sa mga veteran stars at award-winning celebrities na nakatrabaho niya this year, past 10 years, kabilang na rin sina Celia Sanchez at Dimples Romana. Ang isa sa pinagsasalamat ko ay marami akong nakatrabaho na veterano na aktres at aktor. Sila yung nagtuturo sa akin kung paano dapat makihalubilo sa mga artista. Hindi lang basta sa mga artista, importante din yung mga relationship ko sa production sa crew. Pahayag pa ng aktor, dito nga niya nabanggit ang relationship niya sa kanyang mga fans. Tapos how to handle the fans kasi of course, may mga times na nagsushoot kami nandoon sila nanonood. Pwede mo silang pagbigyan, pero pagkatapos na ng shoot, pero dapat pagbigyan mo aniya pa. Samantala natanong din si Joshua kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanyang younger self. Magtiwala ka lang sa mga decision mo kasi yung pagtitiwala mo sa mga decision mo, dadalhin ka sa mas magandang lugar. Yun lang din yung ginawa ko noong buong journey ko. Nagtiwala lang ako sa decision ko. Nagtiwala lang ako sa gut feel ko. Ang daming decision making sa trabaho na to. Kung tatagapin mo or ito ba yung gagawin mo, say pa ni Joshua. Tungkol naman sa mga pumuri sa pagiging magaling at premyadong aktor, say ng binata, napakarami pa niyang gustong gawin at mapatunayan pagdating sa pag-aarte. Kasi mismo ako satisfied, di pa ako puno. Nandun pa rin yung gutom. May bagong nilo-look forward, may bagong goal na sana magawa rin ako ng ganito. Sana makaarte rin ako ng ganito kagaling. May ganoon ako lalo na sa sobrang competitive ko sa lahat ng bagay. Sabi pa ni Joshua na muling bibida sa upcoming Philippine adaptation ng hit Korean series na It's Okay to Not Be Okay, opposite to Anchor Test.
At sa kabilang balita naman, sino kina Tony? Ann at Juday ang favorite leading lady ni Samuel Bia. Sino nga ba ang favorite leading lady ng kapamilyang aktor na si Samuel Bia na nakasama niya sa lahat na naging project niya sa 2 dekada niya sa showbiz industry? Ito sa mga maintrigang tanong ng members ng press nang muling pumirma ang binata sa exclusive contract sa ABS-CBN recently. Sa 20 years ni Sam sa entertainment industry, ilan lamang sa mga actors na nakatrabaho niya sa telebisyon at pelikula ay sina Ann Cortez, Julia Montes, Ian Santos, Tony Gonzaga, Jody Ann Santos at maraming pang iba. Sagot ni Sam, parang ang hirap daw mamili sa mga nabanggit na leading lady dahil feeling niya ay maging unfair siya sa mga actress na hindi niya mapipili. Parang as gentleman, hindi ko kayang sabihin kasi I've been blessed to have worked with so many napakagaling and so professional and so respectful na leading ladies. I kind of want to live in that because I feel like it's wrong to just cherry pick one. Tugon ni Sam sa panayam ng ABS-CBN. Ayaw din mabanggit ng pangalan ang aktor ang matanong na kung sino-sino ang tinawag na new generations ng mga kapamilya actress ang nais niyang makatrabaho. Honestly, I'm getting older, so it's hard for me to choose. We have to admit, ito yung business na to. It's a young market. It's harder habang tumatanda ka. It's just turned 40. I feel the age actually. There are so many amazing talented actresses sa ABS-CBN, and I honestly wouldn't say that there's one that I would love to work with. Katwiran pa ni Sam, sa ipa nga ng aktor, hindi raw siya natatakot na mawala siya sa limelight. It's something that you have to accept. I mean, showbiz is not a very stable job kumpara sa mga iba. You can have your own success na lang. Ganda tapos after 2 years wala ka ng trabaho, it happens. It's something that I understand nangyayari. So you have your peak. Sometimes you feel like it's survival mode. I just feel so blessed right now. Dagdag pa ng pahayag ni Sam, dugtog pa niya. That's why being here for the contract signing, I feel napaka-blessed ko. I'm going to be here as forever kapamilya for the next few years also. Mapapanood naman muli si Sam sa Pinoy version ng seryeng Saving Grace. Inadmit rin ni Samuel B na dumaan din siya sa pagiging laos. Kaya ngayon marami ang nasasabi na laos na siya kasi wala na siyang mga movie. Kaya nga sa Saving Grace ay gusto niyang patunayan na hindi siya laos. Pero tulad nga ng sabi niya na after 2 years or ilang years lang ay mangyayari talaga ang pagkakataon na magiging laos ka. Pero babalik rin naman daw sa dati. Hindi naman daw palaging laos kasi ang showbiz daw ay temporary lang na trabaho. Hindi naman ito pang lifetime. Swerte na lang daw yung iba na umaabot ng lifetime. Yung mga veterano. Pero siya hindi daw siya veterano. Ginagawa naman daw niya ang lahat ng gusto niya. Pero umaabot talaga sa point na may mga wala talaga ngayon na trabaho. Tulad ng wala silang makuha ng mga rule. Yung mga rule na offer. Kasi kasagaang mga ngayon ay yung mga young stars na lang daw ang kinukuha. At yung mga tulad nila ay extra na lang daw. Or yung mga pangmamatandang rule. Kaya hindi na daw dapat tulad ng dati. Hindi na dapat daw kinukumpara na sobrang sikat sila. Dahil sa ngayon ay mga extra or ano lang sila. Support actors na lang daw sila. Kasi sa ngayon, mga kabataan na ang pinaprioritize ng industry.